Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng munting channel ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. At maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na pinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging ang ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ganon din po naman sa lahat po ng ating mga kapatid na naging kamanggagawa ni Abay Hawa sa pamagitan ng kanilang pagtulong pinansyal. Maraming pong salamat, Abay Hawa, sa buhay ng mga kapatid nito. Ngayon po ay October 14, 2023. Ganap na pong alas 5:51 ng hapon dito sa atin sa Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. At meron na po tayong 5 viewers. Magandang hapon, Sister Loren Paulan. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid na nag-share. Si Brad Wilfredo Bedes, Brad Melchor Pasis, Brad Emiliana Umali, Sister Loren Paulan Fernandez. Yun po. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ang ating mupaksa sa hapon po ito ay hinggil po doon sa kaunting kaalaman sa kasulatan. Awit 112, 1-10, ang matuwid ay hindi makikilos. Purihin po si Abay Hawa sa hapon po ito. Ano po ang sinasabi dyan sa sulat ng awit? Basahin ko muna ang isang diretso. Mapalad ang taong may takot kay Abay Hawa. Purihin ang Panginoon. Mapalad ang taong may takot sa Panginoon at malugod na sumusunod sa kanyang mga utos. Ang mga anak niya ay magiging matagumpay dahil ang angka ng mga namumuhay ng matuwid ay pagpapalain. Yayaman ang kanyang sambahayan at ang kanyang kabutihan ay maalala magpakailanman. Kahit sa kadiliman, taglay pa rin ang liwanag ng taong namumuhay ng matuwid at puno ng kabutihan, kahabagan at katuwiran. Pagpapalain ng taong mapagbigay at nagpapahiram at hindi nandaraya sa kanyang hanapbuhay. Tiyak na magiging matatag ang kanyang kalagayan at hindi siya makakalimutan magpakailanman. Hindi siya matatakot sa masamang balita dahil matatag siya at buong pusong nagtitiwala sa Panginoon. Hindi siya matatakot o maguguluhan dahil alam niyang sa bandang huli makikita niyang matatalo ang kanyang mga kalaban. Nagbibigay siya sa mga dukha at ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman. Ang kanyang kakayahan at lalo pang daragdagan ng Diyos upang siya'y maparangalan. Makikita ito ng mga taong masama at manggangalit ang kanilang mga ngipin sa galit. At parang matutunaw sila dahil sa kahiyan, hindi magtatagumpay ang naisin ng taong masama. Purihin po si Abay Hawa sa ating pong paksa sa hapon po. Narinig niyo na po ba yung aral ng prosperity gospel? Doon sa mga nakarinig na nito, ano ba ibig sabihin ng prosperity gospel? O yung sinasabi sa Tagalog na ebanghelyo ng kaunlaran. Ang prosperity gospel ay isa sa mga pinakakilalang kilusan ng maling pagtuturo sa ating panahon. Ang mga mangangaral ng ebanghelyo ng prosperity gospel at mga tele-evangelista ay nilimlang ang maraming tao sa buong mundo gamit ang isang maling ebanghelyo na nagtuturo na ang mga individual na nagsasagawa ng tunay na pananampalataya kay Kristo ay tiyak na makakamit ang pisikal, material at pinansyal na kaunlaran sa buhay nila. Yan ho yung prosperity gospel. Kailan ba ito nagsimula? At marahil isa tayo sa mga napangaralan na niyan. Isa tayo. Marami yung nabiktima niyan, hinggil dyan. Hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy yan. Kasama na dyan lahat ng reliyon. Pati huya ang ADD, INC, lahat na ng reliyon. Lalo na pagka bumabanggit sila ng patungkol doon sa ika-10 bahagi at saka yung mga inimbentong mga abuluyan, mga pasalamatan,
Sinisingit nila yan eh, yung prosperity gospel. So, ano ba ang ibig sabihin niya at kailan nagsimula yan? Sa simbahang apostoliko ay may patas na bahagi ng mga huwad na guro na binaluktot ang katotohanan ng Ebanghelyo sa pamagitan ng paggawa nito ng isang kasangkapan para sa pera o isang paraan upang manipulahin ang Diyos para sa kapangyarihan sa buong kasaysayan ng kasulatan. Nagkaroon ng maraming anyo ng ganitong uri ng maling aral. Ang modernong panahong prosperity gospel movement ay nagsimula noong 1950s. Wala pa pala ako. Ito ay mga Pentecostal movement bilang isang post-World War II Pentecostal movement sa pamagitan ng ministeryo ni Oral Roberts, isang American televangelist. Ang mga aklat ni Roberts ay tumulong sa pagpapalaganap ng mensahe. Marami ho silang mensahe. Tingnan nyo, ito ho yung kanyang mga libro. If you need healing, do these things, and the miracle of seed faith were among Roberts' most more popular works. Seed faith. Ayan. Siguro nakarinig na kayo yung seed faith. Pagtatanim. The movement was carried forward by Jim Bakker and Jimmy Swaggart, both of whom lead massively influential televangelist ministries in the 1980s. So, kaya ito ay, sabi ko nga kanina, na napangaralan din ako or narinig ko rin yan, 1980s. Kabilang sa iba pang pangunahing tauhan ng kasaysayan ng Kilusan na si E.W. Kenyon at Kenneth E. Hagin. Sino ang mga pangunahing tauhan dito? Sina Kenneth Copeland, Benny Hinn, Joel Osteen, P.D. Yates, John Hagee, Creflo Dollar, Paula White, and Joyce Meyer at Juanita Bynum at ilan pang mga nangungunang televangelist na nagkomersyal ng pagtuturo ng Ebanghelyo ng kaunlaran o prosperity gospel sa ating panahon. Sa loob ng maraming dekada, ang mga kalalakihan at kababayan ito ay nag-broadcast ng maling Ebanghelyo sa radyo at sa mga channel sa telebisyon gaya ng Trinity Broadcast Network. Siguro alam niyo yan, TBN. Yung mga nangangaral niya sa Trinity Broadcast Network. Sa ganitong paraan, na-export nila ang kanilang maling aral sa Africa, South America at Asia. Ano ba ang mga pangunahing paniniwala ng prosperity gospel? Ang prosperity gospel movement ay may 4 na pangunahing paniniwala. Binili ni Kristo ang lahat ng mga benepisyo ng kaligtasan para sa buhay nito. Binili ni Kristo ang kompletong pisikal ng pagpapagaling para sa kanyang mga tao sa buhay nito sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Sa pamagitan ng pagbaluktot sa turo ng Isaiah 53:5, 1:10. Iginigit ng mga mangaral ng Ebanghelyo ng prosperity gospel na si Kristo ay namatay upang alisin ang bawat sakit sa buhay nito para tubusin ang kasalanan ng kahirapan sa pananalapi. Yan o yung unang pangunahing aral ng prosperity gospel. Kalwa, isang pamana sa kasalukuyan sa tipan ni Abraham, nangako ang Diyos ng malawak na pamana ng material at pananalapi para sa mananampalataya sa buhay nito. Kung ang isang tao ay naniniwala kay Kristo, siya ay magmamana ng malaking pag-aari at nasasalat ng mga pagpapala sa buhay nito. Katlo, ibigay para makuha. Ang mga mangaral ng prosperity gospel ay nagtuturo ng kanilang mga tagasunod na ang paraan upang magkaroon ng kayamanan ay ang pagbibigay ng mas maraming pera sa kaharian, lalo na sa pamagitan ng pagbibigay ng sa kanilang mga simbahan at ministeryo. Ang dami ng material at pinansyal na kaunlaran o prosperity na inaasa ng isang tao na makakamit ay naayon sa kung ano ang ibinigay. Ibig sabihin, kung mas malaki ibinigay mo, malaki ang ibabalik sa iyo. Yan o yung turo ng prosperity gospel. Kaya nga nagdoktrina ang Iglesia ni Cristo dyan, yung pasulong na kung saan, halimbawa nga, 10 piso sa linggong ito, yung susunod na linggo, 11. Wala naman nagdadagdag ng piso. Sigurado ho, pinakamaliit niyan, 5 hanggang 10 piso.
So yun hanggang sa lumaki ng lumaki. Yan ang tinatawag nilang pasulong. Yung iba naman, tungkol doon sa ikasampung bahagi na ginagamit naman yung malakyas, stress Gs. Subukan ninyo ang wika ako kung di ko buksan ang durang awan sa langit at ibusin niyo ang pagpapala na walang sapat na silid na kalagyan. Yan yung sa ikasampung bahagi naman. So, depende. Yung dami ng material at pinansyal na ibibigay mo, makakamit mo yon na ayon kung ano yung ibinibigay mo. Kung maliit, di maliit din. Kung malaki, malaki din. Ayan o. Kapat. Name it and claim it. Sabi niya, faith and prayer empower people to lay hold of physical and material blessing in this life. Certain leaders in the movement have popularized the term word of faith to capture the essence of their teaching accordingly. If someone exercises enough faith, he will no longer have to be subject to the crippling effects of sickness. Mawawala daw yung sakit, diseases. If individuals continue to suffer affliction or poverty, it is due to their lack of personal faith. Pagka daw pala ikaw ay mahirap, kulang ka sa pananampalataya. When we pray in faith, we compel God to make us prosperous. Particularly when we declare that we are already possessed the desired blessing. Ibig sabihin, nauso yan na tinanggap mo na, kung ano yung inihiling, tinanggap mo na. Maraming ganyan inabutan ko yan, yung mga ganyang pangalan. So, ibig sabihin, isang uri yan ng panloloko, yung hindi ka magkakaroon ng sakit, at ikaw ay yayaman. It is due to their lack of personal faith. Kung ikaw halimbawa ay meron pang sakit, kulang ka sa pananampalataya. At kung ikaw ay naghihirap, kulang ka pa rin sa pananampalataya. Ang laging sinisisi, di yung sinasabi nila mga mananampalataya. Di ba? Pero kung tutuusin, yung mga mangangaral ng prosperity gospel, sila ang dapat sisihin. Bakit? Nangangaral sila ng mali. Wala naman sinasabi ang kasulatan sa ganyang bagay. Makikita natin dito sa ating mga babasahin ang pagkakaiba. So pag sinabi mo ang wika, name it, claim it. Pag pinatungan mo ang wika ng kamay, di ba? Sabihin, limbawa, gusto mo magkaroon ng isang sasakyan, ay ililihand mo yon, and then pagkatapos ipagpe-pray mo, magiging iyon na yun. Yun ang pangako nitong mga mangangaral na prosperity gospel. When we declare that we already possesses the desired blessings, likewise some teachers discourage their followers from speaking negative words. Huwag ka raw magsasalita ng mga negatibong bagay. Mukhang hindi ko yata makukuha yun Ayan, huwag ka magsasalita ng ganon dahil hindi mo rin makukuha. Sabi nila, ito yung mga turo nila para tayo naman ay may alam, may kaalaman. Baka humamaya yung iba hindi inabot itong aral na ito. Yan, para meron tayong background Likewise, some teachers discourage their followers from speaking negative words, lest they bring negative things into being. Huwag kang magsasalita ng mga negatibo. At hindi mo ang wika makakamtan yan, sabi nitong mga mangangaral na pulaan. Bakit daw maraming tao ang naniwala dito sa aral na ito? Bakit ba maraming tao ang napaniwala nitong aral na ito? Yun daw pong mga bulaang guro ng prosperity gospel ay pinupunteriya ang mga hangarin ng kanilang mga tagapakinig para sa probisyon, posisyon at kapangyarihan. Sa halip na tumuon kay Abay Hawa, sa kawalang hanggan at sa kalwalatian ni Abay Hawa. Binibigyan din nila na ang pamumuhay ng isa sa pinakamahusay na buhay ngayon, maraming tao sa mga komunidad na may depresyon sa ekonomiya at mga bansa sa third world ang sumusunod sa pagtutulong ito dahil pinangahawakan ito ang pangako ng social empowerment at paglaya mula sa matinding kahirapan at sakit. Sino ba naman? Di ba, meron tayong mga narinig na mga pastor na nangangaral. Tinatanong pa nga yung mga member.
Gusto ba wika ninyong yumaman? Gusto ba ninyong dumami ang inyong pera? Magkaroon kayo ng sasakyan, magkaroon kayo ng maraming kayamanan, lupa, magandang bahay. Sino ba ang aayaw? Kahit sinong tao makakarinig ng mga binabanggit nito mga bulaang guro na ito, wala naman sigurong aayaw. Siyempre lahat gusto masagana, maginhawa, komportable, nakatira ka sa isang malaking bahay, may sasakyan ka, yung bang maliwalas, komportable na pamumuhay. Di ba? Kahit sino naman nagnanasa ng ganyang pamumuhay. Kaya lamang ang ginawa nitong mga bulaang guro na ito, pinapaasa yung mga tao. Pinaasa yung mga tao doon sa hindi naman talaga mangyayari. Ang gagawin nila, siyempre, kapalit ho noong kanilang pangako, pera. Siyempre, ang makikinabang nito, yung sinasabi nilang prosperity gospel, ang makikinabang nito yung mga puno, yung mga mangangaral, pastor, ministro. Siyempre, pag dami ng pera na iaabuloy ho ng mga miyembro, naturalmente, ang nanagana yung mga mangangaral. Na hindi naman nangyari noong unang siglo. Kaya malaki ang pagkakaiba talaga nitong simbahan na ito, iglesia, kesa doon sa kapulungan. Mas malaki talaga ho ang pagkakaiba. Paano ito namindigan laban sa banal na kasulatan? Ayon sa banal na kasulatan, ang pisikal, material at pinansyal na kaunlaran ay hindi tiyak na tanda ng pabor ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang ipinangangaral nitong mga bulaang guro na ito, liba, katulad noong malalaking kapilya, malalaking katedral, simbahan, pisikal. Yun ba ay katiyakan na yun ay pabor si Abayawa? Hindi ho eh. Alam niyo kung bakit? Una, wala tayong nabasa sa banal na kasulatan na nagpatayo or nag-utos na magpatayo kayo ang wika ng simbahan. Wala eh. Wala. Meron man si David ang merong kaisipan na igawa siya ng templo na hindi naman nagkaroon ng katuparan kundi si Solomon ang gumawa. So, yun ang ibig sabihin doon eh. Ngayon, ano itong nakikita natin? Yun yung mga simbahan na ating pong nakikita, bunga yan ng mga mangangaral ng prosperity gospel. Nakita ba ninyo? Ang yaman namin dahil meron kami mga magagandang kapilya, magagandang simbahan, magagandang katedral, templo. Diba? Yan ho yung pangako ng prosperity gospel. Dahil ipinakikita nila doon sa mga tao na pinagpapala sila ni Abayaba. Pero sa kasulatan ba? Ganun ba talaga? Hindi. Iba ang nasa kasulatan. Una, walang utos sa banal na kasulatan. No. At ang pagdurusa ay hindi tiyak na tanda ng kanyang kawalang kasiyahan. Itinuturo ng banal na kasulatan na ang material na kaunlaray ay kadalasang silo. Saan natin mababasa? Lucas 12:15. Ano sabi niya? FSB. At sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at bantayan ninyo ang inyong sarili sa lahat ng kasakiman. Bakit? Sapagkat ang buhay ng tao hindi nakasalalay sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. O di sa pool. Di ba? Ibig sabihin, yung nakikita nating karangyaan na nangyayari ngayon doon sa mga simbahan, base dito sa Lucas, sabi niya, yun daw buhay ng tao, hindi nakasalalay sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Hindi pala, ibig sabihin na kung ikaw ay masagana, marami kang pag-aari. Yun daw buhay ng tao, hindi nakasalalay sa kanyang mga ari-arian. O, di ba napakaliwanag yan? No. Ang Biblia Tagalog 1978, at sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at kayo mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao, hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Di ba? SMB, sinabi niya sa kanila, tingnan ninyo at ingatan ninyo ang inyong mga sarili mula sa kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nakapaloob sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. SMB,
Pagkatapos sinabi niya sa kanila, magiging kayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. O hindi pala naman nasusukat eh. Doon sa dami ng kanyang pag-aari, yung buhay niya. Bakit? Kasi kahit na makamtan mo ang lahat ng kayamanan ng mundong ito at kung ang iyong kaluluwa ay mapapahamak, ano ba yun? Kaya hindi garantiya na kung masagana ang isang reliyon, andun yung blessing or pagpapala, yawa-yawa. Hindi ka na. Yan. Kasi nakikita lang ng marami yung pang-physical, pang-material. Hindi nakita talaga yung bagay ng spiritual. Ano po? Sabi doon sa Mateo 5:10, FSB, pinipapala ang mga inaapi nang dahil sa katuwiran, sapagat para sa kanila ang kaharian ng langit. O di baliktad na naman. Hindi ba kalimitan sa mga reliyon ang aapi? Hindi ba? Ay lalo, pagka yung puno napunta sa gobyerno. O, di ba? Pagka yung isang puno ng isang sama napunta sa gobyerno, andyan na, may paniniil na yan. At saka lahat nung yung sinasabi nila, palakasan ng kapit, yung sinasabi nila, pagka naging miyembro ka dun sa kanilang iglesia, wala kang hanap buhay, bibigyan ka ng hanap buhay. Dahil nasa gobyerno yung puno Yan ang ibig sabihin. At saka hindi tingnan ninyo, habang pinag-aaralan natin lahat ng mga kamalian ng mga reliyon, makikita ninyo na kung bakit sila yumaman. Hindi naman dahil sa sumunod sila sa kalooban ni Abayawe. Hindi. Nanagana sila dahil dun sa kanilang ginawang panloloko na sa tao. Yung katulad lamang nung pasalamatan na tao ng handog na haing pasalamat, wala sa kasulatan yan. Yung mag-iipon ka, iipunin mo linggo-linggo yung pera at pagdating ng Disyembre ay i-withdraw na. Hindi ko mag-withdraw. Ang mag-withdraw na ngayon yung mga nasa pamunuan. O hindi ba panlilin lang yun? Hindi ba panloloko sa mga tao yun? Pero mo, nag-iipon ka, hindi para sa iyo, kundi para sa kanila. Simpleng lohika Hindi ba dapat ikaw, naghahanap buhay ka, may negosyo ka, hindi ba dapat yung iniipon mo para sa iyo? Pero iba nangyayari, yung iniipon mo para sa kanila. Ano nangyari? Di sila yung yumaman, ikaw yung wala. Kaya nga minsan, nangyari yung sa amin yan nung kami mga 80s mga 80s. Nakasobre na yung mga ikapo, abuloy. And then, walang toothpaste. Hindi mo na pwedeng pakialman yung naibigay mo na, yung ikapo, doon sa sobre. Hindi mo na pwedeng pakialman yun. Baka ikaw ay ma-impyerno. Kasi pag nanakaw na yan diba? Yung ikapo, huwag mong babawasan yan. Kasi pag nanakaw yan, at pag nanakaw, hindi ka makapapasok sa langit. Impyerno ka. Pero mo sarili mong pera. Di ba? Tapos sasabihin itong mga bulaang guro na ito na prosperity gospel. Kasi lahat yan prosperity gospel, lahat ng reliyon. Sa ngayon lahat. Miski yung mapa-Muslim, ganun din. Prosperity gospel din ang pinangangaral ng mga yan. Kasi pag dami, pag laki ng perang ibinibigay mo, di yung laki din ang kukubrahin mo. Kanino ka kukubra? Ang tanong doon, kanino ka kukubra? Kay Abayawa? Paano ka kukubra kay Abayawa? Hindi mo naman kilala si Abayawa. At saka hindi mo naman sinusunod yung kalooban niya. Yang atin nung paksa na yan, ng awit, iisa-isahin nung natin para makita natin. Pero mo, nag-aaguli ka ng pasalamatan. Pagkatapos, nangangalon niya ka, nagsusugal ka, di ba? Nakikiapid ka, manginginom ka, lahat ng bisyo nasa iyo. Ano yun? Kanina, sino ang magbibigay sa iyo? Kung ilagay lang natin doon sa lohika, bibigyan mo sila yung iglesia, yung simbahan, yung church, magbibigay. Anong ibabalik? Sino magbabalik sa iyo? Si Abayawa? O yung Diyos nila? Sino? May ibinalik ba? Wala naman Pero ba silang ibinalik? Wala. Isang malaking katotohanan, pagka ikaw ay namatayan,
Hindi sila magbibigay para abuluyan ka. Ang mag-aabuloy sa iyo, mga kapatiran din. Hindi sila. Kasi pag pumasok na sa kabangyaman nila, aba, hindi mo na ako pwedeng ano yan, marami ng pagdadaanan. Di ba? Yung piso, 5 piso, pagka naipasok na, hindi mo na basta-basta ano yan. Kumbaga, nakwenta na nila yan para sa kanila. Nakita niyo po ba yung punto? Tapos, yung iba, linggo-linggo nagtitipon sila, kinakailangan muna, iset aside mo muna yung para doon sa pamunuan, or para kay pastor, or para doon kay pinuno, o yung founder, iset aside mo muna yon, and then yung matitira, halimbawa kayo ay umuupa, yung bayad sa tubig, yung bayad sa kuryente, yung bayad sa tao, kung meron kayong pinasusweldo, lahat, mag-aambag-ambagan uli kayo. Yan yung bunga ng laman at aral ng mga prosperity gospel ng mga bulaang mga So ano pa? Sa unang Pedro 3:14, FSB, subalit magdusa man kayo dahil sa paggawa ng mabuti, pinagpala kayo. Kakaiba, di ba? Huwag kayong matakot at huwag kayong mag-alala sa maaari nilang gawin sa inyo. Ang Biblia Tagalog 20:17, datapat kung mangagbabata o kung mangagbata kayo nang dahil sa katubiran, mapapalad kayo. At huwag kayong mga takot sa kanilang pangtakot o huwag kayong mga gulo. SND. At kung uusigin kayo sa paggawa ng mabuti, pinagpala pa rin kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pangangambahan at huwag kayong mabagabag. ASND. Pero kung uusigin kayo dahil sa kabutihan ginagawa nyo, mapalad kayo. Huwag kayong matakot at mag-alala saan namang gawin nila sa inyo. At sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Ayun ang totoo. Yun ang totoong pagpapala. Hindi yung prosperity gospel na sinasabi nila. Di ba? Ang laki ng pagkakaiba. Puntahan ngayon natin yung aking binasa kanina. Tingnan niyo kung sino itong mga taong ito. Yun daw may mapalad ang taong may takot sa Panginoon. Kung may takot ka kay Abayhawa, mapalad ka. Eh sino ba kinatatakutan ng mga reliyon? Hindi ba yung kanilang puno? Hindi naman si Abayhawa. Hindi si Abayhawa ang kinatatakutan ng mga yan. Papa Muslim, ADD, INC, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witnesses, JIL, ano mang reliyon. Kay Buloy, sino ba kinatakutan ba nila si Abayhawa? Hindi naman eh. Ang kinatakutan nila yung founder nila. Kasi, pag sinabi ng founder, impyerno ka. O di ka tatakutan mo. Ang kinatakutan mo, yung founder, hindi si Abayhawa. Di ba? Ang sinasabi ni Abayhawa, pagka ikaw nagkasala, kamatayan. Sa kanila, impyerno. Ang definition ng impyerno sa kanila ay apoy na walang hanggan, parurusahan ka, walang hanggan. Yan ang definition. Sa kasulatan, iba. Eternal death. Death. Paano pag sinabing death? Ay di wala ka ng malay, walang gawa, walang katha. Ibig sabihin, patay ka. Eternal death. Magkaiba yan doon sa eternal life. Pag eternal life, may buhay, eternal. Buhay na walang hanggan. Pag eternal death, wala kang kamalayan, wala kang alaala, wala lahat, eh di patay. Ang laki ng pagkakaiba. Sa reliyon, ang definition nila, impyerno, eternal fire. Walang hanggang kaparusahan. Eh di buhay. Dahil walang hanggang kaparusahan. Wala kang ganon. Ano yan? Inimbento rin yan ng prosperity gospel. Wala namang ganyan eh. Hindi ba? Ano sabi ko dito? Mapalad ang taong may takot sa Panginoon. 112:1, purihin ang Panginoon. Mapalad ang taong may takot sa Panginoon at malugod na sumusunod sa kanyang mga utos. O di lahat ngayon, nung aral ng prosperity gospel, lahat yun, binaliwala.
Bakit? Kasi yung mga yan, wala naman takot kay Abay Hawa eh. Sinasabi dito, mapalad ang may takot, ang taong may takot sa Panginoon at malugod na sumusunod sa kanyang mga utos. Kalwa, ang mga anak niya ay magiging matagumpay dahil ang angkan ng mga namumuhay ng matuwid ay pagpapalain. Katlo, yayaman ng kanyang sambahayan. Meron pala namang pangako ng pagyaman eh. Kaya lang dapat meron kang takot. Pagka ikaw ay pinayaman ni Abay Hawa, meron kang gagampanin, kaya ka pinayaman. Hindi katulad na nangyari sa relihiyon na yung kayamanan nila ibinigay doon sa iglesia, ibinigay doon sa pamunuan. Meron dito naka word by word, tinan nyo kung ano at bakit ka binigyan ng kayamanan. Ang liwanag ko doon sa 13, yayaman ang kanyang sangbahayan at ang kanyang kabutihan ay maalala magpakailanman. 4, kahit sa kadiliman, taglay pa rin ng liwanag ng taong namumuhay ng matuwid at puno ng kabutihan, kahabagan at katuwiran. Ibig sabihin, ito yung opposite ng laman. Kasi sa laman, wala namang kabutihan eh. Sinungalingan, lahat ng bisyo, malak, shabu, anong bakit dito na bisyo ng mundong ito. Di ba? Wala kabutihan. 5, pagpapalay ng taong mapagbigay at nagpapahiram at hindi nandaraya sa kanyang hanapbuhay. Ayun. Kaya ka pala, pinayaman ni Abay Hawa, sumusunod ka sa kanyang kalooban, may takot ka sa kanya, malugod na sumusunod sa kanyang mga utos. Yayaman ang kanyang sambahayan at ang kanyang kabutihan, maalala magpakailanman. Anong dahil? Ano sabi niya? Pagpapalain ng taong mapagbigay at nagpapahiram at hindi nandaraya sa kanyang hanapbuhay. 6, tiyak na magiging matatag ang kanyang kalagayan at hindi siya makakalimutan magpakailanman. Hindi siya matatakot sa masasamang balita dahil matatag siya at buong pusong nagtitiwala sa Panginoon. Hindi siya matatakot o maguguluhan dahil alam niyang bandang huli makikita niyang matatalo ang kanyang mga kalaban. Nagbibigay siya sa mga dukha. Kaya ka pala pinayaman, kaya pala yumaman ang iyong sambahayan. Una, kasi may takot ka, kaya Abay Hawa. At pagkatapos, nalulugod ka na sumusunod sa kanyang mga utos. Diba? Pati mga anak mo, magiging matagumpay. Diba? Nagbibigay siya sa mga dukha at ang kanyang kabutihan ay maalala magpakailanman. Ang kanyang kakayahan ay lalo pang daragdagan ng Diyos upang siya ay maparangalan. Yan nakaletra ho yan. Jeez, makikita ito ng mga taong masasama at mga ngalit na kanlamang ngipin sa galit. At parang natutunaw sila dahil sa kahiyan. Hindi magtatagumpay ang naisin ng taong masama. Ayan, letra por letra ho. Na kaya pala, binigyan ng kayamanan yung taong may takot kay Abay Hawa. Yung tao na, ano sabi dyan? May takot, malugod na sumusunod sa kanyang mga utos. Di ba? Ayan, simple-simple yung ano yan. Nabasa natin. Ang ikabubuti ng tao mapagbiyaya at nagpapahiram, kanyang aalalayan ng kanyang usap sa katulan. Ano ba sabi sa sa Awikaan 2:20? Upang ikaw ay makalakad ng mabubuting tao at maingatan ng mga landas ng matuwid. Dahil mabuti.
12 ng Kawikaan, ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon, ngunit kanyang parurusaan ang taong may masasamang katha. Lucas 23:50, at narito ang isang lalaking nagngangalang Jose, may isang kasangguni, isang lalaking mabuti at matuwid. Yung bang nasa laman, matatawag mong matuwid, mabuti? Hindi. 11:24 ng Gawa, sapagkat siya'y lalaking mabuti, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya, maraming tao ang nangaparagdag sa Panginoon. Di ba? Ano sabi ni David? 37, 25, 26. Ako'y naging bata at ngayong matanda, gayon may hindi ko nakita ang matuwid. Nano, pinabayaan, ni ang kanyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay. 26. Lahat ng araw ay nahabag at nagpapahiram at ang kanyang lahi ay pinagpapala. Talagang giver. Kaya pala tayo, o sino man, na natatakot kay Abayawa, talaga lang bibigyan rin siya ng kayamanan, pero may purpose. Hindi para sa kimin. Hindi katulad ng mga nasa laman. Nakita niyo ba? Nagsiyaman yung mga iglesia, nagsiyaman ang mga church, ang simbahan, pero sinakim. Halos wala silang inilalabas. Bili ng ikta-iktari ang lupain, pagawa ng mga templo. Pero yung sasabihin mo, tutulong dun sa mga kapatid nilang mahihirap, maaaring tumulong, pakitang tao. Tapos, nakalagay pa doon sa plastic bag kung ano yung kanilang simbahan. Tiyo ba? O di sala na naman sa kasulatan. Yung ibinigay ng kaliwa, wag nang malaman ng kanan. Vice versa. Sala ulit. Nakita niya na. Job 31. Kaya natin na dito sa... Ayan. Job 31:16. Sabi ni Job, kung hindi ako tumulong sa mga dukha at sa mga byuda na nahihirapan, at kung naging madamot ako sa mga ulila, parusahan nawa ako ng Diyos. Sabi ni Job 18. Pero mula pa nung kabataan ko, tumutulong na ako sa mga ulila at sa buong buhay ko, hindi ko pinabayaan ang mga byuda. Kapag nakakita ako ng taong nahihirapan sa lamig dahil kapos siya sa damit, binibigyan ko siya ng damit pangginaw na yari sa balahibo ng aking mga tupa. At buong puso siya nagpapasalamat sa akin. Kung pinagbuhatan ko ng kamay ang mga ulila dahil alam kong malalakas ako sa buman, maputol sana ang mga braso ko. Hindi ko magagawa mga bagay na yan dahil natatakot ako sa parusa ng kapangyarihan ng Diyos. Nakita niyo ba yung sinasabi ni Job dito? 24. Hindi ako nagtiwala sa aking kayamanan o nag-isip man na magbibigay ito sa akin ng katiyakan. Hindi ko pinagyabang ang kayamanan ko at lahat ng aking ari-arian. Hindi ako sumamba sa araw na nagbibigay ng liwanag o sa buwan na kumikinang. Ang puso ko'y hindi nahikayat na sumamba sa mga ito. Kung nagkasala ako sa paggawa ng mga ito, dapat akong parusahan dahil nagtaksil ako sa Diyos na nasa langit. Hindi ko kinatutuwa ang kapahamakan ng aking kaaway o ang pagsapit sa kanila ng kahirapan. Hindi ako nagkasala sa magitan ng pagsumpa sa kanila. Alam ng aking mga kasambahay na pinapakain ko ang lahat kahit ng mga dayuhan. Hindi ko pinababayaang matulog kahit saan ang mga dayuhan dahil palaging bukas ang pintuan ng aking tahanan para sa kanila. Hindi ko tinatago ang aking kasalanan katulad ng ginagawa ng iba. Hindi ako tumatahimik o nagtago dahil takot ako sa anumang sasabihin ng mga tao. Kung meron lang sanang makikinig sa panig ko, nakahanda akong lumagda para patunayan na wala akong kasalanan. Kung may reklamo ang Diyos na makapangyarihan laban sa akin, ipapakiusap ko sa kanyang sabihin niya ito sa akin o kaya isulat na lang. At ikakabit ito sa aking balikat o sa ulo ko na parang korona para ipakita sa lahat na nakahanda akong humarap sa mga usapin. Sasabihin ko sa Diyos ang lahat ng aking ginawa. Haharap ako sa Kanya katulad ng pinuno na hindi nahiya. Bakit gano'n magsalita si Job? Kasi
nasusunod niya yung kalooban ni Abayawa. Di ba? Walang guilt. Walang guilt of conscience na sinasabi. Kasi alam niya eh. Di ba? Inisa-isa niya eh. Di ba? Pwede ba natin sabihin ito kay Abayawa? Pwede ba? Sabi niya, kung ako'y hindi tumulong sa mga duka at sa mga biyuda na nahihirapan, at kung naging madamot ako sa mangolilya, parusahan nawa ako ng Diyos. Ibig sabihin, ginawa niya. Kaya malakas ang loob niya, parusahan ako kung hindi ko ginawa ito mga bagay. Di ba? Kakaiba sa ginagawa ng mga mangangaral ng prosperity gospel. Sa kanila kasi, kinakailangan, yung kanilang mga miyembro dapat magbigay. Lahat ng sasabihin nila. Bigay kayo, bigay kayo, bigay kayo, bigay kayo. Kahit wala sa kasulatan. Puro kasinungalingan. Puro kasinungalingan. Di punong-puno na kasalanan. Tapos, yung pinapangako nilang buhay na walang gan, wala. Yan yung maling false hope. Maling pag-asa ang ibinibigay sa kanila. Hindi katulad ng pangako ni Abayawa. Kaya, sabi ko nga, kung napansin lang natin yung sinasabi niya doon sa Roma, lahat ng tao sinungaling. Totoo yun, lahat. Wala namang tao hindi sinungaling. Kailan nangyayari ng tao hindi nagsisinungaling? Pagka si Abayawa, nasa kanya. Kasi kung ikaw hanggang sa ngayon at nasa kapulungan ka at nagsisinungaling ka pa rin, wala pa si Abayawa sa iyo. Di ba? Kasi nagkakasala ka ng kasinungalingan. Di ba? Sila punong-puno ng kasinungalingan. Pero mapangangakuan yung kanilang mga tagapakinig ng buhay na wala hanggan, samantalang sila alipin ng kabulukan. Di ba? Nasa kanila yung pagnanakaw, nasa kanila yung panloloko, pandarambong. Sa kanila lahat yan. Di ba? Kitang-kita natin sa kanila mga kapilya, ari-arian. Di ba? Mga ano pa yan, mga digwardya pa yan. May bodyguard pa yan. Di ba? Ano sabi niya? Ang ikabubuti ng tao mapagbiyaya at ang kaperang kanyang alalay ng kanyang usap sa katulan. Kawikaan 17-18, ang taong walang unawa, nakikikamay at naging mananagot sa harapan ng kanyang kapwa. Ito mangyayari pagka ikaw ay yung daw taong walang unawa, nakikikamay at naging mananagot sa harapan ng kanyang kapwa. Yan, mabigat yan, mananagot ka. Hindi ba? Wala kang unawa. Kawikaan 18:9, siya mang walang bahala sa kanyang gawain, kapatid siya ng maninira. Kawikaan 22:26-27, bakit ba merong nangyayari na nagiging mananagot ka o yung tinatawag na co-maker? Di ba? Ano nangyari dyan? Sabi dyan, 22:26-27 na kawikaan. Huwag kang maging isa sa kanila na nakikikamay o sa kanila na nangananagot sa mga utang. Kung wala kang ibabayad, bakit kanyang kukunin sa iyo ang iyong higaan? Di ba? So yung pala, isang uri yan ng ano? Parang binibigyan ka ni Abayawa ng parusa. Di ba? Oh. So, ang ikabubuti ng taong mapagbiyaya at nagpapahiram kanyang aalalayan ng kanyang usap sa katulan. Sapagkat siya hindi makikilos magpakailanman, ang matuwid ay maalalang walang hanggan. Siya hindi matatakot sa mga masamang balita, ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. So, wala tayong dapat ikatakot. Una, kung tayo lumalakad ng matuwid,
sa turo ni Abay Hawa, wala tayong dapat katakutan. No, mga kapatid? So, yun daw pong mga prosperity gospel preacher ay nilinlang ang maraming tao sa buong mundo gamit ang isang maling ebanghelyo na nagtuturo ng mga individual na nagsasagawa ng tunay na pananampalataya kay Kristo. Ay tiyak na makakamit ang physical, material at financial na kaunlaran sa buhay nito. Yun yung sinasabi nila. Sa kaibahan sa apat ng pangunahing paniniwala ng Ebanghelyo o ng Prosperity Gospel, itinuturo ng banal na kasulatan ng sumusunod. Una, sa pangangaral ng krus, tinatawag ni Abay Hawa ang mga tao na lumapit kay Kristo para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Yun naman ang tama eh. Namatay si Yahweh upang tubusin ang mga kasalanan ng kanyang bayan. Gawa 2:38, 5:31 ng Gawa, Gawa 10:43, 13:38 ng Gawa, 26:18. Ang focus ay hindi kailanman sa pisikal, pinansyal o material na kaunlaran sa buhay na ito. Habang tinitiyak ni Yahweh ang walang hanggang mga pagpapala, kabilang ang pisikal na pagpapagaling para sa kanyang mga tao sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ang mga mananampalatay makakamit ang buong benepisyo ng kamatayan ni Kristo sa muling pagkabuhay. Yun lamang kung binuhay tayo, benepisyo yun. Binuhay niya tayo spiritually. Hindi lamang tayo, kasi ang alam lang ng marami, yung physical. Nagkaroon tayo ng sakit, pinagaling tayo. Ang pangunahin dapat na maintindihan natin ay binuhay tayo spiritually. So, ibig sabihin, kung tayo nagkaroon man ng sakit, palibasa itong ating katawang lupang ito, talagang prone ito sa sakit kahit sino nga Pablo, pati yung ibang mga alagad, prone talaga sa pagkakasakit ng katawang ito. Mahuna talaga ito Kaya nga nakita natin pagka tayo umiidad na, biskin nga hindi pa umiidad marami nang dinadaing yung iba nating mga kapatiran. Di ba? Lalo na pagka sumapit ka na doon sa mga senior ka na. Di ba? So, ibig sabihin lamang, talagang prone itong ating katawan na ito sa pagkakasakit at sa kamatayan. Yung una na dapat nating maintindihan, tayo binuhay na maguli spiritually. So, kumbaga, itong mga naranasan na natin sa physical, ano na lang ito yun ang pangunahin, yung binuhay na maguli. Pakatandaan natin yan yung aral na yan. Kalawa, nangako ang Diyos kay Abraham na mamanahin niya ang mundo, Roma 4:13. Ang pangako ito natupad sa katauhan at gawain ni Yahweh o ni Abraham, anak ni Abraham, si Yahweh, Galatia 3:16. Ang bawat isa naniniwala kay Yahweh, anak ni Abraham, at kasamang tagapagmana ng mana na pinangako sa kanya, Galatia 3:29. Sa parehong pananampalatayang ginamit ni Abraham, natatanggap natin ang pagpapala ng kaligtasan, pag-aaring ganap, pag-ampon, at ang ipinangakong espiritu, at yun na nga, nananana sa atin, at ang garantiya ng walang hanggang mana, Galatia 3:7-9. Ang mga mananampalataya ay ganap na magtataglay ng mana hanggang sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. Nangyari na po sa atin yan. Hebreo 11:39, 40, 13-14. Katlo, ang mga mananampalataya ay may tungkulin at pribilehiyong magbigay ng bukas palad sa gawain ng kaharian ni Abay Hawa sa buhay na ito. Ginagawa ni Abay Hawa na sagana ang kanyang biyaya sa kanyang mga tao kapag sila'y nagbibigay ng bukas palad upang sila'y masangkapan at patuloy na pagbibigay ng bukas palad. Pangalawang Korinto 9:8-11. Hindi kailanman itinuro sa atin ang kasulatan na magbigay upang makakuha at mag-ipon ng kayamanan para sa ating sarili. Kapat, si Apostol Pablo ay taimtim na nalangin
sa Panginoon para sa personal na kagalingan. Para lamang sabihin ni Yahweh sa kanya, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay naging sakdal sa kahinaan. 2 Corinthians 12:7-9. Ito ay hindi isang kakulangan ng pananampalataya sa bahagi ni Pablo. Si Abayhawa ay hindi nangako ng ganap na kagalingan sa buhay na ito. Nangako siya ng ganap na pagpapagaling para sa individual lamang sa muling pagkabuhay sa huling araw. Yan ang aho yung nangyari sa atin. So, paano natin maibabahagi ang Ebanghelyo sa mga nagsasabi nitong prosperity gospel? Tumutok sa buhay at kamatayan ni Yahweh para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Yun ang dapat na mangyari. Hindi yung sinasabi nila na kapag ikaw nagkasala, impyerno, wala ko yun. So lahat yun, invento. So yun po mga kapatid, Loki na Bayhawa na naunawaan natin itong aral ng prosperity gospel. Alam naman natin, doon sa ating ginawang paghihimay, ay malayo talaga sa banal na kasulatan. Ano? So, yung ating pong naging paksa, awit 112, mapala ng taong may takot kay Abayhawa. Ano? Ayan. Ano ba yung ating ano dyan? Oh. Ang matuwid ay hindi makikilos. O yun, maraming salamat po sa lahat po ng ating mga viewers. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. At kalooban ni Bayhawa ang mangyari. Sister Lolita Corsiga, Lori Calderon, Rosly Bandojo, Sam Plutoni, Brad Joel Suela, Brad Carlo Catanrol, Sister Lolita Corsiga. Opo, kakaiba po talaga ang pagpapala sa kapulungan. Kaya di po ako natatakot sa kanila kasi yan po talaga ang tama. Bakit po tayo matatakot sa kanila? Yan po ang katuwiran natin. Isa lang ang dapat natin katakutan sa ating pinakamalakas na Bayhawa. Ang hirap po magtiwala sa mga tao na wala sa kapulungan, di po tayo kayang iligtas nila. Maraming salamat po, Bayhawa. Sister Maria Victoria, Lolita Corsiga, ganda po ng aral at mensahe. Maliwanag. Lolita Corsiga, matindi po bro, pasimple kong tumira, di pansin ng mga miyembro. Sa kapulungan ko po napag-unawa ang namumutang at co-maker. Maraming salamat po, Abayhawa. Sister Vivian Bandoma, Mana, Abayhawa is good all the time, no matter what situation we're facing. Is everything, for everything, all things are belong to Him. Salamat, Sister Vivian Bandoma, Mana. Brad Wilfredo Bedes, tama po bro and man. Sister Cristina Juarez, Lolita Corsiga, Joel Suela, ayun. Sino pa ba ang baka meron pa ho kung hindi nabanggit? Teka, Brad Joel Suela, Maria Victoria, Sister Gina Macab, Lolita Corsiga, Sister Chris de la Cruz Kim, Brad Carlo Catanrol, Sister Shirley Riveriza, Brad Wilfred Bedes, Brad Melchor Pasis, Brad Emiliano Umali, Sister Lorraine Paulan. Ito yung mga kapatid natin nag-share. No? Maraming salamat po at doon sa lahat po ng ating mga kapatid na hindi natin nakasama. So, kalooban ni Bayhawa sa mga susunod na Sabado uli. Si Brad Rodelio Nava, baka hindi natin nakasama ngayon. Brad Sam Rotoni, andun sa kapulungan. Teka ha. Yun. Kaano-ano kaya ito ni Brad Wilfred? Domingo Bedes? Kaano-ano mo ito, Brad Wilfred? Domingo Bedes. Kapilido mo eh. Ayan. Chris de la Cruz Kim, maraming salamat po. Salamat din po Kuya Emmanuel sa walang samang pangalan po sa amin. Salamat Sister Chris de la Cruz Kim, Carlo Catanrol, Sister Vivian Bandoman, ongoing pa ang siren. Matindihan sis.
alam naman natin ang nangyari dyan sa inyo. At yung ating naging paksa ngayon, magsilbing lakas sa inyong dalawang magkapatid at sa inyong pamilya na gabayan kayo ni Abay Hawa, kasi meron na rin mga Pilipino na nadamay na rin dyan sa digmaan yan. At yung pangyayari niyan, nakita ninyo meron ng kwan sa Syria, Lebanon, dugtong-dugtong na eh. Kaya tanging pag-iingat na lamang ni Abay Hawa ang magbibigay sa inyo dyan sa digmaan sa inyong kinalalagyan ngayon. Kalooban ni Abay Hawa ang mangyari sa inyong magkapatid at sa inyong pamilya. Brother Predbedes, nanay at tatay ko po, Bro Eman, gusto daw po nila makinig at manood sa ating pinag-aaralan. Maraming salamat. Sa iyong nanay at sa iyong tatay, Brother Wilfred Betes. O nga, nakita ko eh. Sister Vivian Mana, ang kapurihan kay Abay Hawa sa pag-iingat niya sa buong pamilya ko. Tama yan, sis. Talagang Sister Vivian Bando Mana, alam naman natin na si Abay Hawa may kapangyarihan na ingatan kayo sa gitna ng digmaan dyan sa lugar ninyo. Ayun, maraming salamat. Sister Lolita Corsica, magandang patutuo yan, Brad Wilfred Bedes. Meron po tayong 19 viewers, 64 ang komento, 17 reaction, at 11 share. Andito ba si... Teka, at baka ako'y merong hindi nabanggit na pangalan. Teka, merong nakalagay dito. Brad Joe Bunagwa. Tama ba ito? Ngayon ba ito? Yung sinag mo, bro? Nanonood si Sister Elizabeth Denoy. Yan, magandang gabi po. Lolita Corsica, parang gusto na ubusin ng mga Israel ang mga Muslim. Hindi po naman. Ano yan? Talagang matindi ho yan. Kaya ang panghawakan lang natin ay si Abay Hawa na lang. O, doon sa mga kapatid ho, sa Israel. Talagang tanging kapangyarihan na lamang ni Abay Hawa. Kasi, siyempre, pagkatao ho, yung kaisipang pangtao, ano yan eh, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Kumbaga, yung dati, doon sa lumang tipan, ni-apply pa rin nila hanggang sa ngayon. Wala na ho yung pag-ibig, wala na ho yun. Nakita niyo, sabi mo nga, di ba, matagal ko na naman sinasabi, bakit ba sila naghahanda? At naghahanda sila ng mga sopistikadong armas, mga modernong armas. Di ba? Ano ang dahilan? Merong senaryo at merong isang pangyayari na talagang, sabi ko nga, hindi inimbento yan, yung armas na yan para bumuhay, talagang para yan pumatay. Ayun. Ayun, magandang gabi, Joe Bunagwa. Magandang gabi sa iyong panonood. Lobby ni Abay Hawa na maunawaan mo rin itong ating tinatalakay. Ayun. So, ayun. Sige, salamat bro. Hindi ko nakita yan eh. Yun ang aking ano dito sa Facebook. Hindi ko nakikita ko yung ibang nagkukomento. Hindi katulad sa YouTube. Ayan, nakikita ko naman yung nag-share, mga kapatid natin. Kaya sabi nga, baka humamaya sina Sister Elizabeth Denoy o si Sister ayan. Baka naanito, hindi ko man nabasa, o kaya si Brad
sa ating ibang mga kapatid. No. Kaya ako inuulit-ulit eh. Ayan. Binabalikan ko. So yun lamang po. At siyempre, kalooban ni Abay Hawa ang siyang mangyari ulit sa bawat sa atin. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ng paghahari at ang kapangyarihan sa kawalan ng panahon at ngayon magpakailanman siya nawa. Muli po, maraming pong salamat sa lahat ng ating mga kapatiran. Sa mga kapatid na hindi ko nabasa, Brad Rodel Naba, baka mamaya nasa nanonood, hindi ko nabasa. Sister Elizabeth Denoy, baka nanonood, hindi ko rin nabasa. Sino pa ho ba? Sabi ni Sister Lolita Corsiga, o yan, si Brad Rodel yung bukas eh. Ayan o. Baka hindi ko nabasa. Sister Vivian Bandoman, Toda Raba, po Brad. Salamat din, sis. Salamat. Patuloy kayong ingatan ni Abay Hawa dyan. Kayong dalawang magkapatid at ang inyong pamilya. Maraming pong salamat. Sa lahat po ng ating mga viewers, maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy na magbukas si Abay Hawa ng pangunawa upang maunawa natin ang mga bagay na pang-spiritual. Maraming pong salamat. Muli po, isang magandang gabi po sa ating lahat.